Hindi labas ang suso, hindi labas ang puwet, hindi labas ang puso. Ngayon kahit ano na lang ay suot ng mga tao, pwede na Pero bahagi ng aral ni Kristo, ang isang maayos na pananamit ng babae para wag kang makatawag ng pansin sa mga lalaki at wag kang ma-rape at wag ka namang maging dahilan ng pagkakasala ng mga lalaki. Bakit? Ang sabi kasi ni Kristo sa Mateo Kapitulo 5, at ang bersikulo ay 28. Pakinggan mo. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Nakakapagkasala ng pangangalo niya sa isang lalaki ang titingnan mo yung babae na may masamang hangad. Paano ka namang magkakahangad? Pagka siyempre, lalaki ka, di ka naman bading, di ka naman bakla. Nakakita ka ng babae, nakalabas yung kalahati ng suso. O ano kaya maiisip mo ron? Nakalabas yung kalahati ng bundok ng Sinai. Ano maisip mo? Pag nakakita ka ng babaeng naka-see-through, o kaya ay nakadamit na hapit, nakamarka yung panty, nakamarka yung harap, na hindi mo na i-imaginein kung ano yung nasa harap Nakikita mo na nga, pati korte, nakikita mo na O ano kaya maiisip mo? Di ba kaya ikaw makaisip ka ng panghahangad sa sarili mo? Ano ang sabi ng Biblia? Ang bawat lalaking tumingin sa babae, taglay ang masamang hangad sa puso, nagkakasala na ng pangangalo niya. Kaya anong sabi ni San Pedro? Ikalawang Pedro 2:14, ganito nakasulat. Na may mga matang puspos ng pangangalo niya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait. Nakita mo, may mga matang puspos ng pangangalo niya. Kaya tuloy ang mga lalaki, napupuspos yung mata ng pangangalo niya dahil magsasawa ka talaga Pumunta ka lang sa SM. Ako nandun lang ko sa may gate dahil naabangan ko yung driver ko, may pinabili ko sa labas. Doon kami sa may ng pasukan ng SM doon sa San Fernando, Pampanga. Nakapark kami doon sa mismong harap na harap. Makikita mo, may papasok, merong nakalabas ang pusod, tapos sa ibaba ng pusod may tato. Tapos yung suot-suot niyang palda, hindi na yata palda yun Shorts na mahigit lang isang dangkal Talagang nakalabas na lahat. Ganon, maraming nakikita ko, ganon. Naku, nung pumunta ako sa Amerika, lalo na. Dito pala, hindi na short ang suot nung iba. Talagang yung two-piece na maliit na lang ganun. Nakikita mo na nga yung buhok Nakikita mo na ang buhok. Kung ikaw ngayon, lalaking, wala kang aral ni Kristo, hindi mo alam yung aral, kung ano mapapag-iisip mo dahil sa nakikita mo, dinidisplay na lahat ng katawan ng mga babae. Naglalakad sa kalsada. Naglalakad. Pag halimbawa, maglakad ka, kaya nga sabi ko dun sa mga kasama ko rito, pagka naglalakad kayo, diretso lang ang tingin kasi pagka tumingin ka, kung ano-ano maiisip mong katarantaduhan dahil sa kung ano-ano na nga. Tapos dito pala, hindi na nag-hotel ang mga tao. Pagka gustong maglingkisan, sa daan na. Sa daan, hindi na sila nahihiya. Sabi ko, iba kultura rito. Kung dun sa Pilipinas pala kako Kaya nung pinatignan ko yung insidente ng rape, mas mataas ang rape case dito kaysa sa atin. Sabi ko, sa loob-loob ko, kasalanan nilang ma-rape sila. I-display mo ba naman lahat ng pwede mong i-display? Yung mga lalaki, natutulog yung kanilang damdamin nagigising mo. Yun ang ibig ko sabihin. Kung ang isang relihiyon talagang sa Diyos, pati yung sinasabi sa Biblia, lahat-lahat yun, kahit para sa iba'y walang kwenta, dapat sabihin mo. Kasi ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Paano yun? Sabi ng Diyos pati damit may aral ang Diyos pati damit. Pati yung isusuot mong damit may aral. Dapat kung babae mahinhing damit, matimtiman, mahinahon. Tanong mo lang sa sarili mo, kapatid. Tanong nyo, tinuturo ba sa Katoliko yan? Tanong nyo sa sarili nyo. Huwag kayong magalit sa akin. Nasa Biblia yan Sa Bibliang Katoliko, sa Bibliang Protestante, sa lahat ng Biblia, nandun yan.